parating nagrereklamo yung seaman. Ba't wala pa kayong building? Ba't nagrenta pa kayo mga ganyan? So ngayon, may bagong building na, nagrereklamo na naman yung mga seaman pa, ang layo daw. Hindi natin maintindihan, bakit kaya ganyan yung mga seaman? Bakit kabaro, bakit ganyan tayo? What's up mga kamote? So, maraming salamat sa pagbabalik sa aking channel. At sa mga bago dyan sa channel ko, at kung gusto nyo pang makita yung mga iba't ibang uri ng video na related sa seaman, don't forget to subscribe. So, for today's video ay sasagot tayo ng mga tanong sa Going Merry na application or group sa Facebook. Yung Going Merry, sa mga hindi nakakaalam, ito ay, sa mga hindi nakakaalam, ang Going Merry ay isang group sa Facebook ng mga seaman or mga bagong seaman at sa mga guhang kadete. Ito ay isang tambayan kung saan pwede kaming magtanungan ng mga questions namin. At sa araw na to ay sasagutin nga natin lahat ng mga tanong nyo. Pero hindi ko to magagawa kung wala tayong kasama. Kaya nandito ngayon sa Bicol, nandito si Kuya Sid. Yo, what's up mga kasisid? So, good day. Yan, siya si Kuya Sid. At saka bago ko rin makalimutan, meron pala bagong na in-update sa mismo, which is yung COC. Yun yung COC at saka COE, pati yung sa GOC, yung GMDSS is available na sa mismo. Yun, available na sa mismo. Pero nagpa-pilot testing sila ngayon sa NCR lamang. Baka magtaka kayo dyan sa mga probinsya na kung meron ba sa regional office nyo, ay wala pa kasi. Yes, kasi pilot testing pa. Pag okay na lahat, saka pa i-deploy sa mga regional offices. And don't forget to subscribe Kuya Sid kasi meron siyang ginawang video din about sa specific sa COC at sa COC kung paano yan galawin sa mismo or paano mag-upload ng mga certificates. Check lang sa channel na guys. Yes. So, bago tayo magkalimutan guys, let's proceed na sa tanungan session. Yes. Mag-Q&A tayo ngayon dito kasi yung Going Merry, maraming mga seaman kasi na nagtatanong dito eh. Hindi nasasagot. Kaya yung iba sinasagot kaso nga lang parang pabiro lang. Kaya kami mismo ni Kuya Sid sasagot para sa inyo guys. Sige, go. So, unahin natin yung unang tanong dito. Okay, number 1 question. Galing kay Ben Brigoli. Sabi niya dito, pag sa payment na batas, di nabayaran within 24 hours, mawawala ba yung application ko o gawa na bago na application? So, regarding sa payment, pag hindi nabayaran within 24 hours, mapapaso yan. So, mangyari, babalik ka ulit dun sa application mo and then mag-generate ka lang ng bagong code. So, yun na yung gagamitin mo. Kaya make sure na mabayaran mo siya within 24 hours. Kasi yun yung sa system nila. So regarding sa tanong niya guys na kung after 24 hours at hindi niya babayaran sa mga bayad center yung kanyang transaction guys, kung anong mangyayari. Actually nangyari ito kagabi sa akin. Yung binibigay ni Marina ngayon is 18 hours na lang na timeline para mabayaran nyo yung lahat ng transaction nyo sa mga bayad center gaya ng 7-Eleven. So yung mangyayari dyan kapag hindi nyo nabayaran, mag-appoint kayo ulit ng slot application nyo at mag-proceed ulit ng panibagong transaction na payment 7-Eleven o kung saan mang bayad center. Yun lang naman guys. Ayun pala yun. Akala ko kasi parang ganun din. So yun yung sabi ni Kuya Sid daw, before 24 hours dapat mabayaran yan. 24 hours, mabayaran nyo yung payment code na binigay sa inyo. Okay. But yung kilala ko, 13 hours na sa kanya. 13 hours lang? Nawala? Hindi. 13 hours na yung binigay na oras sa kanya bago niya bayaran. Kalagay doon 13 hours? 13 hours. Sure, hindi ko sure pero ko lang. Kasi ang alam ko sa Marina, yung system nila, 24 hours. Sunod na tanong dito ay galing kay Kenzie Bruno Sembrano Nartates. Yan yung pangalan. Kenzie Bruno Sembrano Nartates. Mga mate, pwede po bang magpa-COP ng 2-4 sa La Union? Salamat mga mate. Yes, pwede na. Kasi available na yung lahat ng mga COPs. Available na sa lahat ng mga Marina Regional Offices. Yun. COP pa lang ha, COP. Ang COC is bago pa lang. Sa NCR pala, Metro Manila pa lang yung COC. Yes. Pero kapag yun nga kasi wala pa sa mga regional office yung COC. Kapag maging okay dito sa Metro Manila yung COC, ipagpapalabas si Marina ng advisory. Na available nila sa mga regional offices. Yun. So, talon yun pwede yung COP sa mga provincial at saka regional office. Tanong dito, yung sunod, si Christian Angelo. Yun, sabi niya, good day mates, ano po bang maganda gawin before mag-medical? Di ba may video ka nito? Bago mag-medical? Meron akong vlog about paano nyo maipasa yung medical exam nyo. So basic lang naman, bago kayo mag-medical, kailangan kondisyon yung sarili nyo, mag-exercise, mag-diet, iwasan yung mga paninigarilyo, pag-inom, and enough rest. Yun lang naman basically. And
siguro hindi naman dapat 1 week before gagawin nyo yun. So kung maaari, magiging lifestyle natin mga seaman na alagaan natin yung health natin, proper exercise, diet, sleep, at saka iwas-iwasan yung mga source ng mga fatty food, cholesterol, mga ganyan. Kaya sa mga thunders dyan, ma'am sir, mag-ingat-ingat na tayo sa medical natin kasi medical is life po. Yan lang yung puhunan, mga seaman. So yung sunod dito. Next is from Henry Lobato. Sabi niya, mga sir, paano po ba yung process sa marina ng 2-5 at 3-5 po? Tsaka ano po yung mismo? Nasa barko po kasi ako kasi ngayong June pa po kami na makakauwi. Ano po bang step na gagawin po? Salamat po. #respect. #respect. Okay, regarding sa question mo, paano mag-create ng mismo account? Please kindly check my vlogs. Meron man akong vlog dyan. How to create your marina mismo account. So nandun lahat ng step-by-step procedure. So lahat ng mga binanggit mo, paano mag-process ng 2/5, 3/5, ang ganyan. Nandun lahat sa mismo, sa loob na pag nagla-login kayo. Parang pag nagre-renew tayo ng NBI, di ba, naka-online na rin. Ganito na rin yung sistema sa marina ngayon. So nandun na lahat, makikita nyo rin lahat ng mga requirements doon mismo sa loob. So yun yung kasagutan sa tanong mo. Yun, i-check nyo na lang kay Kuya Sid guys kasi marami siyang mga procedures dyan na galing sa marina din mismo. So ngayon pala si Kuya Sid, ang lahat ng contents ng vlog ko is more on sa mga tips, tutorials, hack, basta marina related. Paano mag-create ng SLM, paano mag-upload, lahat-lahat. And eventually, susundan to ni Z. Si Z yung magko-continue ng mga contents ng vlog ko. Itatry ko yan. Pero understandable naman kasi kay Sir Henry kasi sa barko pa siya. Yes. Nung na-implement yung mismo is nung January lang. Baka nakasampa siya. Kaya okay lang yun, sir. Tingnan nyo na lang sa video ni Kuya Sid para more specific. Sabi dito, yung next is kay Myre Late Rabina. Sabi niya, bakit 1,200 yung bayad ko for COP? 5 trainings po, tama ba yan mga may? 5 trainings? 5 trainings, 1,200. So supposed to be 1,000 lang yan. Alam ko, tig 50. Kasi per application. Diba, pag-isay na lang yung 5 trainings, 50 pesos. Sa isa application kasi pwedeng marami kang 5. Ay. 50 pesos lang yun. Oh. Kasi dapat 200 lang per certificate. Kaso, nag-a-add lang ng charges yung mga third party na bayad. Yan, convenience fee. Yung Yan. LBC, 7-Eleven. Ano pa ba? Cebuana? So, pag nag-login pala kayo sa mismo, para makatipid kayo, kung kunwari, 2 o 3 yung ipapa-COP nyo, may nakalagay dun sa baba na add certification. Para pag sabay-sabay yun, isang bayaran lang kayo. Isang convenience fee lang kayo. So, mas makakamura kayo. Siguro ang nangyari kay ma'am, isa-isa, hiwa-hiwalay. Kaya medyo malaki yung bayad niya. Tapos yung next question, sabi niya ni ano mo pronounce ito? Jane Gio Marlo Aguilar, sabi niya, itanong ko lang po, may idea po ba kayo kung paano na ang mode sa pagkuha ng license? Upon passing the exam for OIC na watch, mandatory na ba dapat ng kunin? O pwede pong upon passing sa theoretical exam, pwede mo na sumakay at ipunan yung mga training fee sa mga training na kailangan? Currently kasi on board pa ako, kaya I have no idea yan. Upon passing daw, sabi niya dito ma'am, upon passing the exam for OIC, mandatory na ba na dapat nang kunin? O pwede po bang upon passing sa theoretical exam, pwede mo na sumakay at ipunan? So yun nga yung sabi, dapat kung nandito lang naman kayo, pwedeng tapusin or mangutang kung kinakailangan, at least matapos nila, di ba? Oh, kasi di ba mayroon tayong old circular versus new circular. So, meron din akong vlog about yan. Check nyo. Kasi ganito siya. So, binigyan lang tayo ng chance na within this year, ma-comply lahat ng requirements natin sa theoretical at practical exam. So, just in case na hindi nyo talaga kaya, kasi wala na kayong budget, wala ng pera, ang resort plano nyo, isasakay muna kayo. Pero, starting next year, parang back to zero kayo niyan eh, pag hindi nyo mapaprocess lahat yan. So, wala tayong choice. It's either take it or leave it yan eh. Sayang din kasi yung lahat ng mga pinagpaguran yung Tama, mawawala lang. So, dito yung next question, galing kay John Ward Lloyd. Sabi niya, mates, official lang ba yung PSRB? Hindi ko kasi mapa-COP kasi sa official lang daw. Totoo po ba yun? Pwede bang mag-COP dun kahit rating pa? Oh, kahit ratings ako nga. Yun, yung kailangan lang is C-service na at least 6 months. Hindi 1 year mo. Yun, yung kailangan lang is C-service na at least 6 months. Pataas. Kasi ako, galing ako kadete at pinag-training ako ng PSRB kasi, tawag dito, required ito sa pagiging OS, yung PSRB. Kaya pwede, kahit rating. Share ko lang mga sir, na-approve kagad yung COP ko for 10 minutes
text ng Marina, approve na, magbabayad na lang. Bakit yung karamihan umabot ng months at weeks? Sa akin 10 minutes lang, reply ka agad na approve na. Ay, swerte ka! With your very respect. Hindi, kasi may mga chance na pag-upload mo ng documents mo, napupunta sa... pag tama yung ina-upload mo, walang problema, inaayos mo lahat-lahat. Pag nakita agad yan ng mga evaluators, walang problema, diretso agad ma-approve yan. Marami kasing mga rason bakit hindi kayo na-approve. Yung pag-upload nyo, mali, blurred yung picture, peke yung certificate, mali yung picture na in-upload nyo, may kulang, page ng entries, mga ganyan. So maraming rason. So siguro kay ma'am, swerte siya kasi maayos yung ano niya. So yun yung advice, mga tips lang namin guys, na kapag mag-upload kayo sa mismo, dapat clear at saka sigurado na hindi tayo pabalik-balik. So congrats kay ma'am kasi 10 minutes lang naka-reply sa kanyang Marina. Ayun. Ito, yung next question is mula kay Iglin Gulya Patulot. Sabi niya, hindi pa po ba lumipat ang Marina? Ikaw, sa'yo kami depende sir. Kailan kami lilipat eh. Sa ngayon, since open na yung bagong building, marami ng mga departments na nagsisilipatan na dun sa bagong building nila dun sa Pier 15. So halos lahat nagsilipatan na except dito sa STCW na office na department kung saan karamihan ng transactions ng mga seaman is nandito pa sa old building. So parang ang plan nila is by May or June pa yata sila lilipat kasi tatapusin muna nila yung mga pending na applications sa old building bago sila lumipat sa bagong building. So paano pumunta dun sa Pier 15 kung nandito ka galing sa old building? Doon sa may Jollibee Calao, meron doon mga jeep na nakalagay Pier 15 o yung mga e-trike, ganyan, o 20 bayad noon. So, diretso yun sa Marina, malapit lang din naman. So, yun yung update regarding doon sa bagong building. Tsaka mga sir, may mga ano din, may mga nagkakalat na mga chismis na lumipat na daw yung Marina. Hindi na dito daw nagpo-process ngayon. Nakarinig ko lang kasi kanina sa ano. So sinabi ko na hindi pa, mga June pa siguro yung lumipat. So nandito pa sila sa old building. So ito pa, meron lang akong narinig, nabasa sa Facebook. Nung wala pang building yung Marina, parating nagrereklamo yung seaman. Ba't wala pa kayong building? Ba't nagrenta pa kayo? Mga ganyan. So ngayon, may bagong building na nagrereklamo na naman yung mga seaman pa. Ang layo daw. Hindi natin maintindihan. Bakit kaya ganyan yung mga seaman? Bakit kabaro? Bakit ganyan tayo? Eto, sagutin natin to kay Jake Mo Camiel. Sabi niya, ano po requirements sa yellow fever? Yellow fever parang wala naman. Diretso ko lang, pwede mo diretso doon. Hindi ko kabisado. Basta as for, kung first time mo kumuha ng yellow fever, malalaman mo yung requirements pag nandun ka. Sa kumpanya, hindi. Tsaka parang, kasi yung opisina ko mismo nagsabi sa akin ng yellow fever na. Wala namang wala ka ng binit. Wala akong binit, pero pumunta na ako doon, nagpa-appoint. Depende kung maraming pila sa quarantine yun. Accredited ba yung ano to? Renaissance sa Marina. Sa STCW website, meron doon sa lower left, meron doon MTI directory. Doon, dyan makikita lahat ng mga accredited na training center. Kaya, nationwide yun. Yung nationwide, tingnan nyo na dyan guys. Mga mate, ano po ba sunod na text ng Marina sa akin? Salamat po. Your application was now forwarded for C-Service verification. Ang mga ganitong mga text, pag sinasabing forwarded to C-Service verification, ibig sabihin guys, pinapa-forward yun dun sa mga C-Service verification kasi nga maraming mga domestic shipping agencies ngayon na local na nagre-release or nag-issue ng mga peking mga certificate of C-Service. Kaya sunod is from Angelo Jansen. Good PM mga sir. Pag for release ba nakalagay, pwede nang kumuha sa releasing area yung pinasi-OP ko for releasing. Bago lang yan, April 4 Oo. Pwede siya dumiretso. Diretso na yan sa releasing. Oo, pwede ka daw dumiretso pagkatapos kasi for release na eh. Next is from Ian Joseph de la Puente. Sabi yan dito. After online appointment, meron pa ba kailangan dalhin? Original documents? Lahat ng original documents na sinubmit mo dun sa mismo. Ayun, para reference. So yung dadalhin na lang siguro, Ian Joseph, ay yung mga original documents mo. Yun lang na isinabit mo sa mismo para for reference lang in case na kailangan. Sa mga nagtatanong dyan kung baka daw matagalan din yung COC sa pag-evaluate. Hindi matatagalan niya kasi konti lang naman yung konti lang yung nagpa-process ng mga COC. So kung mapupunta kayo sa Marina, yung part ng, parang yung department ng nagpa-process ng COC, konti lang talaga yun. So sila din yung mag-evaluate doon kasi sa kanila yun. So malamang mabilis lang yung approval nun. Next is from Len Santos. Sabi niya, mga sir, ma'am, ask lang po for COP ng training ko. February pa nakakuha na ako ng blue form schedule coming this week of April. Kailangan pa ba ipasok sa online or pwede na po ako pumunta sa schedule date ng blue form or wala na kwenta yung blue form
ko. So since okay na yung available na yung COC, ngayon sa mismo wala nang blue form. Dati kasi nung hindi pa available yung COC, naka-blue form pa sila lahat. So lahat ng transaction ngayon sa Marina wala nang blue form. So online na. Online na lahat. Yung iba dyan, meron dyan sa internet, nakikita ko, mag-exchange, gano'n. Sabi, meron akong blue form dito, PM niya ako. Minsan nga, binibenta pa nila. Binibenta nila minsan. So wala nang kwenta yun. Wala pa rin. Lahat online na. Kasi available na yung COC ngayon, pati yung sa GOC, sa GDSS. So yan mga kabaro, kapag meron nagbenta sa inyo ng blue form, hindi nyo na rin pakinabangan yan. Ito next is from kay Mark Ian Mendoza. Sabi niya, tanong ko lang, wala akong 3-4 tapos ang nangyari, walang wiper na sa in-applyan ko. Oiler lang, di ba, ang 3-5. Is oiler din this coming May, process na po kami para international sa in-applyan ko. Alam ko di pwede kukuha ng 3-5 kung wala pang 3-4. May paraan ba na makakuha ko ng 3-5 kahit wala ako? Hindi ako dumaan sa 3-4. At sabi niya dito, please po, wag namang mag-comment ng mga bastos. Sumagot di ako. Di ko kayo kailangan kung wala kayong magandang ika-advice. Madami naman dito na parang walang pinag-aralan. Yung madami kasing mga seaman din na mema lang sa mga post nila eh. Yung walang kwenta yung mga post, basta may masabi lang. So, respeto tawag dyan eh. So yun nga, yung 3-5 po, hindi nyo pwedeng diretsong kunin kapag hindi kayo nakakuha ng mga 3-2, 3-3, 3-4. Prerequisite kasi siya. At yung mga requirements, makikita rin yan sa mismo. Sa ating words of wisdom. So ito yung yung konting tip ko lang sa mga nagsasubmit dyan sa application sa mismo. Dapat siguraduhin nila yung first page ng Seaman's Book kasi karamihan kasi sa mga nagre-resubmit, kulang yung mga first page. Meron dyan, kasi yung inaano ni Marina is yung first page, dapat yung kasunod niya, same number, Seaman's Book number. Yung iba, meron nga first page, pero yung kasunod na entry, hindi magkapares yung number. Kaya hinahanapan pa ulit na mag-resubmit ng bagong first page. So yun lang, yung make sure lang guys, para hindi pa ulit at hindi para natatagalan. mabilis yung approval. Yun, hindi natatagalan. So dito na nagtatapos guys yung video namin at thank you so much sa panonood. Yun lang.